Pag-usapan natin ngayon ang mga taong naging successful sa kanilang buhay at siyempre kasama din natin na pag-usapan ang mga taong hindi naging successful sa kanilang buhay. Malalaman natin sa video na ito ang kanilang pagkakaiba o mga ginagawa sa buhay. Pero bago po ang lahat, welcome po sa aking channel. Sana marami kang matutunan sa araw na ito. Mga aral o mga pamaraan na magagamit mo sa pag-abot ng iyong tagumpay. At sana makaabot ka sa pinakamahalagang part sa video na ito, ang panghuli. At kung handa ka na, narito ang 8 pagkakaiba ng taong matagumpay at hindi matagumpay. Number 1, hindi takot sa failure. Maging successful ang isang tao kung hindi siya takot sa failure. Kasi kung walang kabiguan o hirap na nangyayari, paano mo nga naman masasabi ang salitang tagumpay? Paano mo ngayon ipaliwanag ang salitang tagumpay kung walang hirap na pinagdaanan? Hindi naman pwede na bigla ka lang naging successful at hindi ka dumaan sa kahit anong pagsubok o pagkakamali sa buhay. Kung ganun lang pala, kadali ang lahat, bakit pa tayo magpapakahirap? Naniniwala ako sa buhay na kung may hirap, may ligaya. At hindi natin ma-appreciate ang salitang success kung hindi tayo dumaan sa matinding pagsubok o pagkabigo. Iba naman ang mga taong hindi successful. Ayaw nilang magkamali, ayaw nilang sumubok, ayaw mahirapan at higit sa lahat, takot sila sa problema. Kaya lang, hanggang sa ngayon, hindi pa rin sila nakaligtas sa salitang problema. Kasi problema pa rin nila ngayon kung paano makaalis sa kahirapan. Number 2, matulungin. Ang successful na tao ay willing tumulong. Gustong-gusto nila tumulong sa ibang tao. Nagbibigay ng trabaho, nakakagawa ng mga may pakinabang na bagay, nagtuturo sa kung paano magtagumpay ang buhay, tumutulong sa charity at iba pang pamamaraan sa pagtulong. Kaya nga ang mga successful na tao, marami din silang natatanggap na blessing kasi blessed din sila sa ibang tao. Kumbaga give and take lang yan. Kung ano ang binibigay mo, yun din ang babalik sa'yo at minsan pa nga sobra-sobra pa. Pero yung hindi successful na tao, madamot, ayaw tumulong dahil gusto ng mga taong ito sarilihin ang lahat. Ito yung mga taong walang tiwala sa iba. Gusto nila sila lang ang gagawa o sila lang ang makikinabang. Na kung tutusin, hindi naman masama na magbibigay ka din ng regalo sa mga kamag-anak mo, magulang mo, basta bukal lang sa puso mo. Number 3, malaki ang respeto sa sarili. Ang successful na tao ay pinapahalagan niya ang kanyang sarili, yung pagkatao at ang health niya. Kaya dapat matuto ka ring tanggapin ang kalakasan at kahinaan mo at panatiliing maging mabuti sa sarili mo para yung ibang taong magbibigay din ng kusang respeto sa iyo. Kasi hindi ka magiging successful sa buhay kung pabaya ka sa mga ginagawa mo. Yung tipong wala kang pakina, okay lang na gumawa ng kalukuhan, mandaya, mang-scam, magnakaw. Nasaan na ang respeto mo kung nabubuhay ka lang din naman sa ganito? At hindi ka rin magiging tunay na successful kung wala ka ring pakialam sa sarili mong kalusugan. Adi ka sa alak, adi ka sa sigarilyo, gumagamit ng droga at iba pang sumisira sa katawan mo. Para siguradong maging successful ka, dapat isama mo sa priority ang iyong kalusugan. Dahil mas maraming magagawa ang katawan mo kapag healthy ito. Dahil mas makapokus ka sa mga bagay na makakatulong sa pag-unlad ng buhay mo. Dahil wala nang kwenta kung naging success ka kung ang katawan mo ay puro na sakit. At paano mo pa matatamasa ito. Number 4, may sariling initiative. Ang kaibahan ng mga taong successful ay kaya nilang kumilos na mag-isa lang o magdesisyon ng kusa. Kaya dahil dito, hindi na niya kailangan ng lagi ng motivation or mapunta sa tamang mood para lang kumilos. Ang taong ito ay napaka-active para lang maabot niya ang kanyang success. Hindi na niya kailangan patagalin pa ang mga bagay-bagay o yung tipong nag-iisip pa ng sobra-sobra o hindi kailangan perfect ang lahat, sitwasyon bago kumilos. Pero ang mga taong hindi successful, puro lang yan, mamaya na lang o bukas na lang at iba pang mga palusot para hindi magtrabaho at maging irresponsable. Ang gusto lang nila ay magantay na may magmotivate pa sa kanila o kailangan pa silang utusan para gawin ang isang bagay. At dahil sa kakantay at paggawa ng mga walang kwentang bagay, wala na nga rin nangyari sa kanilang buhay. Number 5, nakatuon lang sa isang bagay. Imposibleng hindi mo maabot ang pangarap mo kung ganito ang ugali mo, ang pagiging committed. Ikaw yung taong pag nagbitaw ng salita o plano, kahit itaga pa sa bato, ay gagawin mo talaga. Ikaw yung taong tinatawag nilang may matinding dedikasyon at determinasyon sa buhay, na kahit anong mangyari sa kabila ng hirap, pagod, ay gagawin mo pa rin. Samantalang ang mga taong hindi successful, konting kibot lang, nagsasawa na kagad.
tapos konting hirap lang o nagkaroon ng konting problema, ayaw na. Yung iba naman hindi consistent, magaling lang sa umpisa, pero bandang huli wala na, bigla na lang tinamad. Tandaan mo, hindi ka magiging successful kung ganito ka lagi. Number 6, hindi mo naabot ito kung wala sila. Ang isang matagumpay na tao ay alam niya na hindi niya maabot ang isang bagay na meron siya ngayon kung wala ang mga taong sumuporta at tumulong sa kanya para ma-achieve ang mga pangarap niya. Kaya dapat marunong tayong makisama at willing tayong tumulong sa mga taong minsan ang naging parte ng ating mga pangarap. Ang matagumpay na tao ay kailanman ay hindi nakakalimot sa mga taong nakakatulong sa kanila sa mga panahon na nangangailangan sila ng tulong. At higit sa lahat, ang matagumpay na tao ay masaya din sa tagumpay ng iba. At ang mga hindi matagumpay na tao, feeling nila sila yung bida. Feeling nila sila yung matalino. Sila lang yung magaling, sila lang yung palaging tama. Gusto nila sa kanila lahat na pupunta ang mga pagpupuri, hindi sa iba. Pero ang katotohanan, maraming taong tumulong at naghihirap para maabot mo ang iyong tagumpay. Kaya matuto kang magpapasalamat at ibigay ang nararapat na dapat na parangal para sa ibang tao. Number 7, mabilis bumangon sa pagkabagsak. Ang mga successful na tao ay may kakayahan ng ganito. Kahit ilang bisis madapa, magkamali, malugi, at kaya nilang bumangon ulit at mag-umpisa ng panibago. Pero yung mga taong hindi successful, puro kadramahan na. Pinanghinaan na ng loob at halos wala nang gawin sa buhay. Puro paninisi sa iba, reklamo dito, reklamo doon. Kumbaga hindi na nakarecover dahil lang sa pagkakamali na nagawa o dahil sa hindi magandang pangyayari. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga habang buhay na may problema ka. Hindi naman habang buhay na failure ka. Lahat ng mga yan ay pansamantala lamang. Nakadepende lang yan sa iyo kung paano mo ito i-handle. At nakadepende na rin sa iyong paniniwala. Pero kapag bumangon ka ulit, meron ka na namang pagkakataon o pag-asa na magiging successful kumpara sa hindi ka na talaga kikilos muli. Maraming salamat at nakaabot ka sa part na ito, at bago natin ipagpatuloy ang mahalagang part sa video na ito, kung sa tingin mo nakakatulong at mapagpulutan ng maraming aral ang video na ito, kung maaaring hilingin ko sana ang konting suporta mo sa pamagitan ng pag-follow at pag-subscribe sa channel natin. At ngayon pa lang, taos puso akong nagpapasalamat sa iyo. Number 8, positive attitude. Isa ito sa pinakamahalagang faktor para maging matagumpay ka, dahil nakadepende sa attitude mo kung paano mo haharapin ang taas-baba ng takbo ng buhay mo. Kung ipagpatuloy mo pa ba ito o susuko na lang, may dalawang choice ka na pagpipilian araw-araw, positive or negative. Siyempre, doon tayo sa positive na attitude. Kasi kahit meron kang napakagaling na talento, kahit sobrang talino mo at galing, pero kung hindi rin maganda ang iyong attitude, baliwala rin yan. Kadalasan, yung ugali mo ang naalala sa iyo ng isang tao. Kung pangit ang ugali mo, hindi ka marunong makisama, masyado kang mayabang. Kahit ipusta ko pa asawa ko, hindi ka talaga kagigiliwan ng mga kasama mo. Hindi ka magkakaroon ng magandang ugnayan sa iba. Pwede kang ayawan sa negosyo mo or mawalan ka ng trabaho dahil lang sa iyong attitude. Kaya huwag kang gumaya sa iba na pangit ang attitude, kasi hindi ka nito dadalhin sa iyong tagumpay. Hanggang dito na lang muna tayo. Hangad ko rin ang iyong tagumpay. Paalam.